Ay, mag-attendance pa nga. Kalimutan ko yun. Dapat may-attendance pa nga yung mga... May-absent, no? Mga lalaki, maraming wala, no? Babae, marami rin wala, no? At saka may bago. Bukas wala nang pasok buong Pangasinan, ha? Nagano na si Giko. Buong Pangasinan, wala. Kung hindi sana, half day bukas, mayroon talaga yung pagkainan, ano yung pagkainan? Half day sa, kainang pampamilya sana, half day, pero wala rin, may ano. So, inshallah, dito na tayo, na pag-usapan na natin yung tauhid. Anong ibig sabihin ng tauhid? Ibig sabihin ng tauhid, gawin mong ang isang bagay o ang anuman ay iisa. At ang tauhid na nakuha na natin, i-review muna natin, no? Kasi mayroon, padaan lang. Okay, ito yung meaning ng tauhid. Ito yung ibig sabihin ng tauhid. Ang tauhid ay sa literal na kahulugan ay ang pagsasa-isa. O gawin mo ang isang bagay na iisa. Kaya may Arabic dito, sabi niya, umano ba yung okay? Wahidis shay. Ito yung, tayo si Brother E.G. Wahidis shay. Ang pagkarinig niya, wahid. Binasa ko lang yung nandito. Ibig sabihin ng wahidis shay, gawin mo isang bagay na iisa lang. Yun ay ibig sabihin ng wahidis shay. Doon ang kinuha ang salitang tauhid. So ang tauhid, kapag sinabi natin tauhidullah, ito nakita niyo yung nakabold. Kapag sinabi natin tauhidullah, gawin mong iisa o pagsasa-isa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kanyang kaisahan. Ibig sabihin, kaya nga ang pinag-uusapan lang dito sa tauhid, pag tauhid ang subject natin, ay tungkol sa kaisahan lang ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang pinag-uusapan kapag ang subject na tauhid. Kaya tauhidullah, kasi ang pag-usapan nating tauhid dito ay tauhidullah. Ibig sabihin, pagsasa-isa sa Allah subhanahu wa ta'ala o ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang ibig sabihin ng tauhid. Pagkatapos ang tauhid ay nababahagi, mayroon siyang tatlong bahagi. Ang una dito ay yung tauhid ar-rububiyah. So, pinaliwanag natin ang salitang Rab. Kasi ang rububiyah, kinuha sa salitang Rab. At ang ibig sabihin ng Rab, ano ibig sabihin noon? Tagapangalaga, ano pa? Tagapagtustos, ano pa? Tagapagbibigay ng yaman. Okay, basta anumang gawain ni Allah subhanahu wa ta'ala papasok sa tauhid rububiyah. Anumang gawain ni Allah subhanahu wa ta'ala ay papasok sa tauhid dito. Yung lahat ng binanggit ninyo, sabi ni brother, nagbibigay ng yaman, o gawain yun, pasok dito. Tagapagtustos, pasok dito. Tagapag bumubuhay, pumapatay, pasok dito. Ano pa? Basta lahat ng gawain, wag na tayo mag-isa-isa. Mahirapan pa tayo. Tagapaglikha. Gumagawain din niya. Basta ganun. Pamumukod-tangi. Ibig sabihin ng pumukod-tangi, wala lang iba, siya lang. Okay? Yun ang ibig sabihin. Pero ang tauhid na ito, ang kaso lang ang tauhid na ito, pinapaniwalaan ng lahat. Lahat ng tao naniniwala sa tauhid na ito maliban sa, sino ang hindi naniniwala sa tauhid na ito? O yung mga atheist na tinatawag sa Arabic mulhid. Yung mga mulhid. Mim, lam, ha, dal. Mulhid ang tawag sa kanila. Kahit sa panahon niyo ng Propeta Muhammad, mayroon yun. Panahon ni na mga ulama, hanggang sa ngayon. Hanggang sa ngayon, mayroon yung tinatawag mulhid. Ang kadalasan nito yung mga scientists. Kasi yung mga scientists na yun, kadalasan sa kanila, hindi naniniwala na may Panginoon. Kaya pinag-aaralan nila kung paano nabuo yung mundo, bakit maalat ang dagat, di ba? Bakit ganito? Pinag-aaralan nila lahat yan. Pero kung ikaw ay nakapag-aral ng tauhid, wala na. Madali si Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit ang araw mainit?
Bakit yung ulan, umuulan kapag tuwing ganito? Tag-ulan, may tag-init, may taglamig. So pinag-aaralan nila yan. Pero sa atin, hindi na tayo nag-aral doon. Dito lang tayo tauhid rububiyah. Kung ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang buwan na ito tag-init, ginawa niya. Tapos, magpahirap kapag ubus ka pa ng oras mo sa pag-aralan dyan. Yung pinag-aralan na yung mga buwan, yung mga, di ba, mayroon doon nakarating sa buwan. Ako hindi ako maniwala doon. Ang layo-layo ng buwan na yan. Lumabas naman yung katotohanan, iba kung totoo yung palabas lang nila na mabot sila sa buwan. Okay? Naintindihan ng tauhid rububiyah? Ibig sabihin, lahat ng anumang gawain ni Allah papasok sa tauhid rububiyah. Anumang banggitin niyo, basta ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay tauhid rububiyah. O dito lang sa pangalawa, kasi tapos na ito. Ito yung paalala, ulitin lang ko, ang tauhid rububiyah ay hindi nagpapapasok sa tao sa reliyong Islam. Ibig sabihin, kapag naniwala ka sa mga gawain ni Allah, si Allah ang nagbubuhay, siya ang lumikha, siya ang ganito, hindi ka makapasok sa Islam. Hindi ka pa Muslim yun. Eh, ang mga Krisyano, mga Hudyo, naniniwala dyan. Okay? Maliban kung kasama nito ang tauhid uluhiyah. Ito yung tauhid uluhiyah, yung pag-aralan natin ngayon. Okay, pangalawang tauhid ay ang tauhid uluhiyah. So una, kung gusto ko ipaalam, paintindi, anong ibig sabihin ng uluhiyah? Ang tauhid, alam na natin yung tauhid, tama? Tauhid ay, gawin mo? Isa. So ano ang ibig sabihin ng uluhiyah? Ang uluhiyah ay saan salita yan? Okay, sa salitang ilah. Ang ilah ay ganito siya. Ay, hindi pa naka-Arabic. Alam niyo na yung Arabic alphabet, no? Ilah. Okay. Kinuha ang salitang uluhiyah sa salitang ilah. Okay, ilah. Malakin natin. Bakit lumaki? Okay, salitang ilah. Okay. Ang pagbasa dito ay mahaba sa la. Ito yung mga salita na sabi niya ay hindi sinusulat, binabasa. Thank you yun. Maganda kasi yung nakaraan walang tubig. Oo, dapat, okay lang, sige lang. Ang pagbasa dito ay ilah. So, ano ibig sabihin? Ito yung pinagkunan ng uluhiyah. Anong ibig sabihin nito? Sino nakakaalam muna? Para hindi lang ako nagsasalita. Ang pagbasa diyan, ilahun. Ito yung la ilaha. Alam niyo yung la ilaha. Ito yung salitang ilah. Anong ibig sabihin? Sino nakakaalam ng salitang ilah? Ini, Panginoon? Sino pa? Para Jamil, anong ibig sabihin ng ilah? Panginoon, yun lang. Kasi yung mga ribulto, Panginoon din. Di ba? Yung sumasamba sa ribulto, ang tawag nila sa ribulto, Panginoon din. Ibig sabihin, parehas yun. Di ba ang tawag ng sinasamba nila, Panginoon? Ang tawag nila kay Jesus, Panginoon din. Ibig sabihin, yun din. Nag-iisang Panginoon? Okay, wag niyo maalis yung Diyos na karapat-dapat. Ang Arabika, kapag nabanggit ang salitang ito, ay nandoon na yung karapat-dapat sambahin. Nandoon na sa loob. La ma'bud. Ma'bud, ibig sabihin yung ma'budu bihak. Hakku ma'budin. Okay? Ano maulit yung salitang ilah pag nakita niyo la ilaha? Panginoon, dapat may karugtong. Ito lang. Ito lang. Panginoon, dapat may karugtong. Panginoon, nakarapat dapat sambahin. So, idugtong natin para maintindihan natin. Tauhid uluhiyah. O, dugtungan ninyo.
Kinuha na diyan, ano ko na yung uluhiyya, kinuha sa salitang ito. Mayroon tayong soft copy ng tauhid, ah. So, iinugtong nyo, tauhid, uluhiyya. Anong ibig pagkakaintindi nyo? Kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa karapat dapat sambahin. Kaya nga dito sa tauhid uluhiyya, ang usapan natin pagsamba. Yan ang rububiyah, gawain. Hindi yan. Ang uluhiyya, anumang klase ng pagsamba ay papasok sa tauhid uluhiyya. Naintindihan na? Maintindihan nyo na yung ano. Hindi na natin kailangan pahabain pa. Na magbigay ka na lang halimbawa ng samba. Ano yung ibig sabihin ng samba? Magbigay kayo ng halimbawa ng salitang samba. Yung halimbawa gawain na pagsamba. Tulad ng sala. Saan yan papasok yung sala? Tauhid uluhiyya. Halimbawa nagbigay ako. Halimbawa, pagpipili nyo, uluhiyya, rububiyya, asma wa sifat. Sala, saan papasok? Uluhiyya. Multiple choice, halimbawa, yung exam natin. Dali-dali, no? Halimbawa, pagbubuhay. Rububiyya. Ayun. Yung pagbibigay ng rizki. Rububiyya. Halimbawa, sabi ko, fasting, pag-ayuno. Madali ito. Yung mabilis ng ano na ito. Ang bilis ninyong makakuha. Okay na, pero basahin natin. Nakakaya sa gumawa nito, hindi natin basahin. Sinulat-sulat nila dyan, hindi natin basahin. Nababasa ninyo ba? Maliwanag naman na natin. Lumalagpas doon, awais ha? Okay lang? Lumalagpas to. Hindi, ganyan talaga yan. Yan ang ano ng laptop. Di okay lang, hindi naman na ano yung sulat doon. Okay. Ang tauhid uluhiyya, tinatawag din ito, anong ibang tawag niya? Tauhid ibadah. Ayun na naman, sa anong ibig sabihin ng ibadah? Na paulit-ulit na ito, pero kailangan mo master ninyo. Awais. Amir, sino yung ibadah? Ano ibig sabihin ng ibadah? Yan nandiyan din yung ibadah. Kaisahan? Ang kaisahan tauhid. Ano yung ibadah? Ulit-ulit na lang ito? Gawain. Kulang. Ang gawain ay part siya kung gawain ito ay gumawa ka ng gawain mabuti. Pagsamba isa siya. Pero hindi lang ang pagsamba nilang gawain. Halimbawa yung magzikir. Halimbawa yung sabi mo gawain. Paano yung yung gawain napakarami? Ang gawain dalaw, tama ba? Kilos. Yung salita, gawain. Pwede halimbawa yung zikir. Ano yung gawain o ano? O salita. Iba ito yung gawain ng salita. Pero kung sinalita mo, ginawa mo. Binasa mo, ginawa mo. Gawain ng bibig. Gawain ng katawan, gawain ng bibig. So, ang ibadah, lahat ng anumang gawain na kinalugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mula saan? Mula sa salita at sa gawa. Aqwal wal af'al. Tapos sabi niya, al-zahira wal batina, nakalantad at nakatago. Ang kondisyon doon, paano matatawag ibadah? Mayroon doon, kinalugdan ni Allah. Lahat ng gawain, kinalugdan ni Allah. So doon na naman tayo. Paano natin masasabi ang isang gawain, kinalugdan ni Allah? Kasi ang ibadah, tingnan niyo ang ibadah, ang ibig sabihin ng ibadah, gawain o salita, kinalugdan ni Allah. Minahal ni Allah. Ang tanong na naman, paano natin masasabi ang gawain na yun kinalugdan ni Allah? Kapag
ginawa na propeta. Ano pa? May ano pa? Sinabi ng propeta? Ginawa, pinaintulutan ng propeta. Dalawa. Ibig sabihin, kahit halimbawa ginawa sa gawain ni Propeta Muhammad, pero hindi naman para kay Allah. Ibadah yun. Ibadah yun, hindi. Tama? Nagsala ka nga. Ang sala, ibadah, hindi. Hindi pa natin part siya ng ibadah, pero kung ito hindi para sa Allah, mayroong nagsasala yung mga mubtadi. Okay. Ibig sabihin, matatawag na ibadah. Matatawag natin kinalugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Una, dapat ginawa, itinuro ng Propeta Muhammad. Kasi lahat, ano ang purpose ng mga propeta? Ang purpose ng mga propeta, bakit sa lahat ng mga lugar? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walakad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Ibig sabihin, bawat nasyon, mayroong propeta, sugo ipinadala. Ano ang purpose? Anibudullah at sanibud takot. Anibudullah, ituro ng mga propeta paano sambahin ang Panginoon. So, ibig sabihin, masasabi natin pagsamba kung tinuro ng mga propeta. Sa panahon natin, sino ang propeta natin? Kasi bawat nasyon, iba-iba ang propeta nila. Maaari, tinuro sa kanila, wala sa atin. Sa atin, ang propeta natin, sinusunod natin ay si Propeta Muhammad. Ibig sabihin ay, masasabi natin, kinalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang gawain kung tinuro ni Propeta Muhammad. Pero kung hindi na tinuro, ay hindi na kinalugdan. Ano pa ang purpose ng propeta pinadala niya kung gagawa ka ng iba? Gawa ka ng sarili mo. Yun ang purpose ng propeta isinugo. Okay, naintindihan? Paano natin masasabi kinalugdan? Kasi sabi na, lahat ng gawain, mula sa salita, mula sa gawa, kinalugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, paano natin masasabi kinalugdan? Kung ang igawain na yun, na ibadah, tinuro ni Propeta Muhammad. Yun. Okay na, nagkano natin ang ibadah, kaisahan sa pagsamba. Kasi yung word na pagsamba, napakarami. Ito ay ang pagbubukod tangi sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba. Ibig sabihin siya lang, sapagkat siya ang karapat-dapat lamang na sambahin, hindi ang iba sa kanya. Naging gaano man katayong angtas ng ibang bukod sa kanya at gaano man kataas ang kalagayan nito. Ibig sabihin, anumang antas niya, gaano man ay hindi yun pwede sa kanyang ibadah. Ito ang tawhid na siyang naiparating sa mga sugo na kani-kanilang mga pamayanan. Kahabagan nawa sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay dumating na dala. Tingnan mo ang mga sugo. Nakita ninyo dito? Ito yung tawhid, dala-dala ng mga sugo. Pinarating. Ibig sabihin, sambahin niyo si Allah. O paano natin sambahin? Di ba? Anibudullah. Sambahin niyo si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tanong, paano natin sambahin? Kasi ngunit pagsamba napakalawak. So, kailangan ituro ni propeta, ng mga propeta nila. Halimbawa, sa atin, sabi niya, itayo niyo yung sala. Paano tayo magsala? Hindi binanggit ng Quran. Hindi binanggit ng Quran kung paano magsala. Sino ang nagturo kung paano magsala? Si Propeta Muhammad. Kaya nga, ito sabi na yung talaga na pinarating, pinarating ng mga propeta. Pagkatapos sabi niya dito, sila ay dumating na dala ang patutuo sa tawhid ar-rububiyyah. Okay, na siyang dati ng pinaniwalaan ng kanilang mga mamamayan. Kaya nag-aanya sila sa kanila sa tawhid al-uluhiyyah. Gaya ng tinuro ng Allah hingil sa kanila sa kanyang maluwalhati aklat. Okay, ang tanong, ano ang katibayan na si Allah lamang ang dapat mo sambahin? Kasi hindi ka, halimbawa, pupunta ka sa tao. Oy, mga tao, si Allah lang ang dapat mong sambahin. Maniwala ang tao sa'yo. Hanapan ka ng ebidensya. So, ano ang ebidensya na ibigay mo sa kanya?
ang ebidensya na ibigay mo sa kanya, nakalagay dito kung nagbinasa niyo ito, yung tauhid o rububiyah. Naintindihan? Paano mo patunayan? Sabihin mo sa tao, mga tao, sambahin niyo ang nag-iisa Allah. O ano yung patunay mo? Yan ang dapat sambahin. Ano ang patunay na nakuha? Ang patunay natin yung tauhid rububiyah. Ibigay mo yung tauhid rububiyah. Nakita mo ba yung langit? Sino bang lumikha niyan? Si Allah. Nakita mo ba ang lupa? Sino ba yung gumawa niyan? Si Allah. Sino ba ang bumubuhay? Sino ba ang pumapatay? Sino ba nagbibigay ng rizq? Hindi. Sino ba yan? Ano ang sasabihin nila? Lahat sila naniniwala. Si Allah. Dahil siya nag-isa ang gumawa sa'yo, siya rin lang nagbigay ng rizki sa'yo, dapat siya rin ang dapat mong sambahin. Anong klaseng utak ka naman kung iba yung nagbigay sa'yo, iba yung sambahin mo? Anong klaseng utak? Kung halimbawa si Allah ang lumikha sa'yo, si Allah ang bumigay ng anumang pangangailangan mo, sumamba ka sa ribulto. Anong klaseng utak mo? Tama? So, ang dadalin mong patunay, yung tauhid rububiyah. Parang malalim natin yung explanation natin, o pababaan natin, basa-basahin lang ito? Okay lang. Okay lang? Okay lang. Nakakasunod? Nakakasunod. Okay. Pero, di bale, saan na tayo? Tauhid, gaya ng, ito yung mga Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi na natin palawakin yun. Basta yung mahalaga, ang katibayan na ibigay mo sa tao, yung tauhid rububiyah. Kaya mapapansin natin, tingnan niyo yung mga naunang verse ng Quran, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Halimbawa, yung lumikha sa ganito, nilikha ng langit at lupa, nagbibigay ng ulan, nagbibigay ng tubig, pinapatubo yung, di ba ganyan yung mga ayaw, mga una-una? Kasi kapag paniwalaan niya si Allah, paniwalaan mo siya ang dapat sambahin. Kasi yun ang pinakapunto natin. Ito yung mga tauhid uluhiyah, katibayan lang natin. Pero yung pinakapunto natin, yung tauhid uluhiyah. Yung siya yung dapat sambahin. So basahin natin yung mga ayat. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ. Yan ang Tagalog niya. At katotohanan, isinugo namin si Nuh sa kanyang pamayanan at siya ay nagsabi, katotohanan ako ay isang maliwanag na tagapagbabala sa inyo, na huwag sumamba maliban sa Allah. Katotohanan, aking ikinakatakot sa inyo ang kaparusahan at kasakit-sakit na, sa kasakit-sakit na araw. Ibig sabihin, parang sinasabi ni Nuh, siya lang dapat sambahin. So kung hindi kayo sumamba, ano mangyari? Yun ang huli. Ako ay natatakot sa inyo sa parusa kapag hindi kayo sasamba. Ang resulta sa inyo, ang mangyayari sa inyo, ang kinakatakutan ko, kung hindi nyo sambahin si Allah, ang parusa, araw na napakasakit. Nuh alayhi salam. Saan natin? Next. Qala Fir'aunu, wa ma rabbul alamin. Ito yung dalawa na ginagamit ko. Sabi ni Fir'aun, di ba nagdawa si Musa kay Fir'aun? Ngayon, tanungin ni Fir'aun si Musa. Normal ito magtanong yung tao, Kapag nagdadawa tayo, nagpapakilala sa Allah, tatanungin tayo sino si Allah. Si Fir'aun tinanong si Musa. Sabi ni Fir'aun kay Musa, dalawa sila, Musa at Fir'aun. Qala Fir'aunu, wa ma rabbul alamin? Qala rabbus samawati wal ardi, wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Sinabi ni Fir'aun, at sino ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang? Siya ay si Moses nagsabi, ang Panginoon ng mga kalangitan at kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito. Ibig sabihin sa langit at lupa, mayroon pa yan sa pagitan. Ano ba man nasa pagitan dyan? Mga hangin, nasa pagitan ba yan? Ano ba yung nasa pagitan ng, ano ba yung nasa pagitan ng langit at lupa? Kasi nakalagay dito ay,
Langit at lupa, mga bagay-bago. Wama bainahuma. Bainahuma. Ang Panginoon ng kalangitan at kalupaan at sa lahat ng nasa pagitan nito. Sa pagitan nito. Ibig sabihin, hindi natin alam kasi mga nilalang sa pagitan niyan. Okay. Sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah Rabbi wa Rabbakum, Inna Allah Rabbi wa Rabbakum, fa'budu hadha siratum mustaqim. Katotohanan, ang nagsabi ata dito si Isa, mayroon din siya sinabi nga. Hindi kung sinabing sinong propeta ito. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, aking Panginoon, at yung Panginoon. Kaya sambahin ninyo siya, sapagkat ito ang matuwid na landas. So, ang salitang Panginoon dyan, yung Rab. Tama? Rab. Napaliwanag ko na yung Rab. Ibig sabihin ng Rab, kulang ang meaning kapag Panginoon lang. Kasi Tagalog lang kasi ito. Kaya nga, magkaiba yung, alam mo yung Arabic. Kasi yung Rab, napakalawak. Diyan yung kaya halimbawa, Rabbul Alamin. Ibig sabihin, Panginoon, tagapangalaga. Kaya sambahin ninyo siya. Kaya siya yung tagapangalaga, siya yung karapat-dapat sambahin. So sa ibang aya, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qul ya ahlal kitab, ta'alaw ila kalimatin sawa, bainana wa bainakum, alla na'budu illallah wala nusyrika bihi syai'a wala yattakhidha ba'duna ba'da arbaba min dunillah. Tawagin mo, Muhammad, yung angkan ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano, halina kayo sa isang salita. Ano yung salita na ito? Ito, na sadyang makatarungan sa pagitan namin at sa inyo, na huwag tayong sumamba maliban kay Allah. Ito yung Tagalog dito, saan ginagamit, no? Ako, unti-unti ko na binabago ang dapat gamitin kay. Maliban kay. Kasi ang Pilipino, kapag ang pangtangi, dapat talaga kay. Pero hindi naman usapan. Ako, ag-use kapag gamit ko ng kay at sa kasa, gumagamit ako ng kay. Maliban kay Allah. At huwag tayong magtambal sa pagsamba sa Kanya ng anupaman. At huwag nating ituring ang iba sa atin bilang mga Panginoon na sinasamba bukod sa Allah. Huwag natin ituring ang anuman, pati yung sarili natin at Panginoon. Huwag natin ituring yun. Huwag. Yun kabilin-bilin. Ito ay, propeta ito ay inutusan niya si Propeta Muhammad. Tawagin ang angkan ng kasulatan. Tawagin, kaya nandyan tayo sa street da'wah. Tinatawag natin dyan yung mga Kristiyano. Iwan ko kung may nakikinig. Kung nagsasalita ko, hindi ko alam kung may nakikinig. Hindi pa ako da'wah. Hindi ko alam, may nakikinig. Yung magtatanong, pagkatapos magtanong, mabigyan ng iswasing na yun, papalis na. Hindi mo na makita. Di ba na? Napapansin mo? Hindi rin makinig. Ay, sabi ko, iba yung ano nito. Pero sagutin pa rin namin, kahit walang nakikinig. Kahit yung mismo nagtanong, isasara, kukunin yung iswasing, isasara ng pinto. Diba? Ganun. Pero ito yung sinasabi, hali kayo. Ito yung itawag natin sa kanila. Hali kayo na sabihin natin sa kanila na huwag sasamba sa iba. Huwag gumawa ng Panginoon na sasambahin bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Basahin natin yung mga aya. Kasi sinulat dito, nakakaano naman siya gumawa nito ng kitab na ito. Sabi niya, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. O sangkatauhan. Tinawag mga sangkatauhan. Hindi mananampalataya. Sangkatauhan kapag kasama ang mga anumang klase ng tao. U'budu rabbakum. Tingnan niyo yung sentence, Ito maganda pag muni-munihan natin ang sentence nito. Sabi niya, sambahin ninyo ang inyong Panginoon. So, hindi sapat ang pagsasabi mo, bakit kami sasamba sa Panginoon? Di ba tatanong mo, bakit kami sasamba sa Panginoon? Na sinasabi mo na yan. So, ang kasagutan lang naman, nandiyan kasunod. Bakit niyo sambahin ang Panginoon? Na inutusan kami, sambahin kayo ang Panginoon, alladhi khalaqakum. Dahil siya ang lumikha sa inyo.
Nakuha? Nakuha yung aya na yan? Kasi tinatanong mo, hali kayo sa mga sangkatauhan, sambahin ninyo ang Panginoon. Bakit kami sasamba? So ang sagot, siya ang lumikha sa inyo. Na anong klase kang tao, siya ang lumikha sa inyo, hindi mo sambahin. Nakuha? Walladhina min qablikum. Hindi lang kayo. Bagkus pati yung mga naunang tao sa inyo, siya rin ang lumikha. Tingnan mo yung aya, no? Tingnan niyo yung aya. Ibig sabihin, hindi lang kayo. Hindi lang kayo ang nilikha, pati yung mga naunang tao sa inyo, magkape kayo kung inantok kayo. Kasi hanggang alas 3 yung ano natin. Min qablikum la'allakum tattakun. Una yung salitang la'alla. Ito yung mga sino nag-aaral ng grammar? La'alla. Hindi natin share, pinag-aralan. Ano yung sino yung la'alla? Salitang la'alla. Nawa? Tunay? Ano ba talaga? Tunay o nawa? La'alla. Nawa? Hari nawa. Pag si Allah subhanahu wa ta'ala ang gumamit ng salitang la'alla, hindi mo pwede gamitin nawa. Kasi ang nawa, mayroon pa, parang mayroon kang inihiling. Sa Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon siyang inihiling. Kung sa tao, pwede. Sabi mo, la'alla idrisu mudarrisan. Nawa. Pwede. Pag tao. Pero Allah yan ang nagsabi. Wala nang harinawa. Ano ba ang ginamit dito? Tinan ko yung dito. Okay, ang ginamit dito, harinawa. Ang harinawa, nawa, ang salitang nawa, parang nakikiusap. Ang sana nakikiusap, hindi pa ang sana hindi rin totoo. Nag-alin lang ng sana, umaasa, ang umaasa maari hindi. Hindi magkaiba yung la'alla gamit ang Allah, la'alla sa tao. Pag la'alla ginamit ng Allah subhanahu wa ta'ala, tunay. Tunay na kayo ay magkaroon ng takot sa Allah. Hindi mo pwede, nawa, parang inano mo nawa ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay maging hindi. Pag la'alla kung tunay na kayo, tattakun. Bakit kung kayo ay sasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi kayo mapabilang sa tattakun? Tanong, nawa pa? Lagyan mo pa ng nawa? Nawa maging matakutin kayo kung kayo ay sasamba sa Allah? Upang kayo, ang doon, ang la'allakum. Kayo ay magkaroon, tunay na magkaroon kayo ng takot sa Panginoon. Okay? Ibig sabihin, kapag sasamba kayo kay Allah, ibig sabihin na tunay, kayo ay maging natatakot na kayo sa Panginoon. Natatakot na kayo sa Panginoon. Tunay na yun. Tulad ng mga, doon din sa kutiba alaykum siyam. La'allakum tattakun. Ang pagmimining doon, hindi pwede yung nawa, pero ang tunay. Kung kayo ay magayuno. Kung kayo ay magayuno. Yung tanong, kung kayo ay magayuno, hindi pa kayo maging matakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya nga, kung ginawa mo na ito, tunay. Kung sinamba mo si Allah subhanahu wa ta'ala, tunay. Okay, dito na tayo. Sa madaling salita, ang lahat ng sugo-sinugo para saan niya sa kaisahan ng Diyos at iwasan ng pagsamba. Walakad bas na fi kulli ummatin rasulan. Ito na anibudullah wajtanibut tagut. At talaga ngang nagpadala kami sa bawat pamayanan ng isang sugo na nangangaral, sambahin ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala, iwaksi. Ito yung itanggi, ilayo, ano pa? Marami pa, iwaksi. Alam niyo na yung salitang waksi. Marami kasi, ilayo mo na, wala na. Talikuran, mga ganon. Kayo na yung bahala. Pero, ang ibig sabihin ng ijtinab,
Kasi ijtinab kasi yung Arabic. Lumayo. Lumayo. Kaya nga, ijajtunibal kabair. Kung nilalayuan niya na, ibig sabihin, hindi nilalapitan. Kaya iwaksi. Ang iwaksi kapag sinabing iwaksi, hindi mo nalalapitan. Okay? Yung narinig na paanyaya sa bawat sugo sa kanilang pamayanan at ang unang kumatok sa mga pandinig ng kanilang mga mamayan ito. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Sinabi ni propeta, sinabi niya, ang propeta, o aking mga mamayan, sambahin niyo si Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat wala kayong ibang Diyos bukod o iba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano pa ba? May aya pa ba ito? Okay. Ay, ito pa. Mayroon pa pala. Ang pagkakahulugan sa ibada. Ay, ito na pala. Okay, pinaliwanag natin yung ibada. Nandito pala. Okay, ang ibada sa literal na kahulugan. Paliwanag natin ito. Pero, napaliwanag din natin, idanan na lang. Ay ang pagpapakaaba. Pagpapakumbaba. Ang ibada, ang literal meaning niya sa Arabic, at-tazallul. At-tazallul. Yung zalul. Tazallul. Ta, zal, lam, tazallul. Lam, tazallul. Zalil. Zul. Tazallul. Okay? Yun ang ibig sabihin ng ibada. Literal. Iba yung literal. Literal meaning. Ibig sabihin, ayan ang ano niya. Maintindihan niyo ba ito yung pagpapakaaba? Maintindihan niyo? Magpaawa. Pero, banal si Awais. Kaningin si Awais. Awais, alam yung pagpapakaaba? Ay, hindi na ba? Bayaan muna. Bayaan muna, Awais. Parang malalim na, hindi yan masyado ano. Pero, yan ko yung Arabic. At-tazallul. Ang at-tazallul yung, kumbaga, yung wala kang halaga, ibigay mo na sa kanya ang lahat. Yung wala kang magmakaawa, sumamo. Halimbawa, yung mga lumuhod ka na sa kanya, yan, mga yan. Parang magpakaawa ka ng pakumbaba, yun ang pagko. Kaya nga luluhod ka na sa kanya. Yun ang ibig sabihin ng ibada. Alam niyo, ang isa si pinakamalaking ibada, ano? Yung sala. Tama? Sa part ng bahagi ng katawan natin, ano ang pinakamahalaga diyan? Pinakapatas-antas. Ito yung noo. Kaya taas noo. Noo ang pinakamataas. Kaya kung inano mo na ito sa tao, binaba mo na yung sarili mo. Di ba? Kung yumuko ka na sa ano, binaba mo yung ulo mo, ibig sabihin, parang nagpakumbaba ka na sa kanya. Tama? Kaya nga, ang sala, anong ginagawa natin? Ito yung pinakamahalaga, pinakamaantas. Ito yung binababa natin para kay Allah. Naiintindihan yung ibada? Kaya nga, sumusujud tayo, ang pinakamataas na antas natin, yung noo natin, taas noo natin, binaba na natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, wala na. Finish na. Sa'yo na, kung anong gawin mo, ikaw na. Yun ang ibig sabihin ng ibada. Ibig sabihin, ibigay mo na, ialay ko na yung bahala sa akin. Ano mang gawin mo sa akin, yun ang ibada. Ayan ang literal meaning ng ibada. At-tazallul. At sa technical na kahulugan, ito pala yung ginagamit na istilahan. Istilahan, yung inahanap ko ano sa Pilipino. Ang ginagamit na technical na kahulugan. Ako, ang ginagamit ko, bago ko ngayon ko lang nakita ito, ang ginagawa ko, Islamic meaning.
Islamic meaning. Pero dito sa kanya, technical na kahulugan. Maintindihan technical kahulugan? Literal yung lingwahe. Kaya ngayon ang literal, nakita ng literal. Dalawa, kinukuha natin yung literal, kinukuha natin yung pinaka-meaning ito, pero sa kanya, technical. Ako ang ginagamit ko, Islamic meaning. Sa inyo, saan yung maganda? Technical, o ito natin gamitin natin. Ito. Islamic na pakahulugan. Kaya ngayon, sa Islamic pakahulugan, ito yung inano ko. Ganun yung ginagamit ko. Halimbawa, yung Islam, literal. Kinuha sa salitang salam, kapayapaan. Pero sa istilahan, sa Islamic pakahulugan, pero kung ito yung gamitin mo, yung istilahan kasi yung tawag doon, technical. Tulad ng sinabi ni Sheikhul Islam, si Sheikhul Islam, actually madaming nagbigay ng meaning, pero ito yung sikat na meaning. In Arabic na ganito, yung Arabic, Ismul Jami, likulli ma yuhibbullah wa yardahu min al-aqwal wal af'al wal zahira wal batina. Okay, tingnan niyo ha, ito yung, sino ang nagbigay ng definition nito? Si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Kinikilala ito ng lahat, pero hindi kilalanin ng mga Egypt, hindi kilalanin ng mga Syria yung ito. Mga Saudi, kinikilala nila yung si Ibn Taymiyyah. At tinatawag na, tingnan niyo yung title sa kanya, Sheikhul Islam. Hindi ka basta-basta makatitle ng ganyan. Ibig sabihin ng Sheikhul Islam, ikaw yung pinakamaalam patungkol sa Islam. Alas 3 na? Chapter 3 na ito yung ibadah. Alas 3 na daw. Ito na, picturean nyo na yan ang ibig sabihin. Ang Shaykh, para malaman yung ibig sabihin ng Shaykh, no? Ano yung salitang Shaykh? Ano yung pagkaintindi mo? Maalam? Matanda. Shaykh? Pag Shaykh ka mo, ibig sabihin matanda. Shaykh. Ang Shaykh, dalawa ang ibig sabihin ng Shaykh. Shaykh na matanda, Shaykh na maalam. So, si Sheikhul Islam, anong Shaykh ang ibig sabihin niyan dyan? Hindi matanda. Si Sheikhul Islam, hindi yan nagkapag-asawa. Shaykh, makapangyarihan dyan? Dalawa lang ang ano pa? Sister, ano pa yung dyan, Shaykh? Anong ibig sabihin? Mapapangyarihan, ano pa? Yan ang pag-honor, ibig sabihin maalam. Tawagin mo ang taong maalam. Alam mo si Sheikh Hamud, kahit matanda ka, tawagin mong Sheikh, pwede yun. Pag-honor, tulad ni Sirene Sister. Pag-honor sa kanya dahil siya ay maalam. Ang Sheikh, kapag tinawag mo si Sheikh Hamud, ang ibig sabihin doon, hindi yung Sheikh matanda. Si Sheikh Hamud, alam niya na yun. Kahit matanda ka pala tumawag sa kanya ng Sheikh. So ito ang ano niya, ang pagtalima. Pagtalima sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng pagsunod sa anumang pinagutos niya batay sa sinabi ng mga sugo. Ang sinabi niya rin, ang ibada ay isa sa katagang sumasaklaw. Ito yung inano ko. Ito yung kinukuha ko. Ito yung kinukuha ko. Ito yung kinukuha ko. Yung sinabi ko kanina. Ay, bakit yun? I-memorize nyo na ito. Pag ibada, ako ito yung kinukuha ko. Sabi niya, ang ibada ay isang katagang sumasaklaw. Malawak ang sa lahat ng naiibigan. Ito yung naiibigan. Kinalugdan. Ang ginamit ko kanya kinalugdan. Pero ito yung ginagamit niya naiibigan. Naiibigan ng Allah at kinalugdan. Parehas din naman yung dalawa na yan. Ang naibigan, ang lugod, mas higit sa ibig. Kaya nga, huwag mo nang gamitin yung ibig, gamitin mo yung lugod, para isa lang. Mahaba pa yung sentence dyan, matagal pa yung kopya. Una man, niya, na may sa mga gawain at mga salita, maging panlabas at panloob. So, pinaliwanag ko na, paano mo sasabi, naibigan, kinalugdan niya, dapat, tinuro ni Propeta Muhammad. Kasi hindi naman niya
Nagpadala nga siya ng sugo, tapos hindi mo rin sundin. Gagawa ka ng ibada mo, magmulid yung nabi ka. Ano pa yung inaano natin, ginagawa? Kung may oras pa ba? 30 minutes na lang. Punta natin sa kita, tapusin na lang ito. Yung ibada, no? Kaya tungkulin ng isang Muslim ang kanyang ibukod tangi ang Panginoon. Lahat ng uri ng pagsamba. Matapat na iukol ang mga ito sa Allah lamang. At sa inisagawa ang mga ito sa paraang itinagubilin ng sugo ni Allah. Di ba? Yan sinasabi. Sa salita man o sa gawa. Kabilang din sa ibada ang pag-iwas sa lahat ng kinapupuutan ng Allah sa salita at gawa. Maging panloob o panlabas. Nasasaklaw din ng ibada ang mga sumusunod na uri ng pagsamba sa susunod na ito. Kasi napakahaba nito. Dito, babanggitin niya ano yung mga sample ng ibada. No, marami ito. Uri ng pagsamba. Tingnan mo dyan, ha? Nasasaklaw din niya uri ng pagsamba. Isa-isahin na natin yan sa susunod na linggo.